Yun, isang mapagpalang tanghali sa ating lahat. Yan, 11:45. Yan, nandito po tayo ngayon sa Ligaw, mga Kalingap. Nasa Ligaw po tayo dahil merong inirepair si Kalingap Jose. No? May inirepair si Kalingap Jose na scout yan noon. Okay na. Scout yan noon. Ito sinulo. Hoy! Iiwan mo yung isa. Okay, binitbit mo na lahat. So, may scout siya noon. Noon pa pero hindi niya pa ito na-upload. Kaya, yun yung dadalawin natin mga Kalingap. Malayo. Ligaw. So, yun oh. So, gamit natin yung yung Montero ni Jipoy. Ano yan? Akin yan, grocery. So, may dala tayong bigas at groceries. Ikaw na magdala nito? Okay. Ay, nasa irrigation, mga Kalingap. Irrigation. Malayo pa si? Okay. Yung bahay sa bungad. Ay, yung bahay sa bungad. Kalingap po siya, mga Kalingap. Scout niya ito noon. Kailan mo pa na-scout to? Isang taon naman. Isang taon na? Pero ba't di mo in-upload? Nilitan ko nga kay Kuya, balik sa kay Kalingap yan. Ah, Kaso wala silang balak pumunta dyan. yun napuntahan. Malayo kasi ito, mga Kalingap. Isipin nyo from Dait papunta rito. 3 oras biyahe. Dito to sa bayan ni bayan ni Maria Cusinera. Pero yung kay Maria naman doon sa kabilang Ibayo. Pero sako pa rin ng Ligaw. So yan ang ating pupuntahan, mga Kalingap. Alamin natin kung ano ang istorya nito. Surprise Surprise itong ni Kalingap Jose. Ayun na sabihin ko ano ang istorya nitong dalaga daw ito, dalaga. Dalagang estudyante. Di ko alam kung anong grade na. So malalaman natin yan pag nakausap na natin. Ganda ng lugar oh. Napaka-relaxing dito. Luntian ang paligid. Parang parang 500 meters mahigit mula dun sa kalsada papasok dito. So, sana nandyan. Isang taon yan ang napuntahan. Baka mamaya ay wala na dyan. Kamay lumipat na ng bahay o ano. Surprise kung visit namin eh. Malakas. Tama yan. Magbuhat si Jose para ma-exercise. Yan po. Maraming salamat mga Kalingap. Lalo na kaya Kuya Bal Santos Matubang. Kalingap Rob at Ate Edna. Salamat sa programa ng Team Kalingap. So marami tayong natutulungan. Napalaganap natin ang pagtulong. So kahit sa ang dako ng Pilipinas. Kung walang ganitong programa, kung hindi natin alam itong ganitong programa, hindi ko alam kung saan ako ngayon. Kaya maraming salamat sa Team Kalingap kay Kuya Bal. So malapit na tayo. Itong irrigation. Ano pa si Jipoy oh. Ito, baka yan yun. Bungad lang daw eh.
Ay, nakapatong lang sa ano? Nakapatong lang dito sa dike ng irrigation yung bahay nila. Gandang hapon. Pero sa cellphone ko sira-sira din. Nakapatong lang pala sa dike to. Hello. Ito mga to. Sino sa kanila? Ah, siya yung ano? Sinasabi mo? Oo. Mama niya yun? Kapatid. Kapatid niya rin. Ah, okay. Yung mama niyo, wala pa? Punta dito. Bahay niyo ito? Sarili niyo ito? Bahay niya. Ba't, di mo apaw to? Ano, pag dumating yung tubig, umabot dito. So, yan po mga kalingap. So, nandito na tayo. So, kakausapin natin si... Ano ang pangalan mo? Mary Joy. So, kakausapin natin si Mary Joy mga kalingap. Siya po yung main subject sa ating pagpunta dito. Yan po. So, kamusta si Mary Joy? Okay lang po. Okay lang. Ano, ilang taon ka na? Magte-21. 21? Nag-aaral ka? Opo, third year. Ah. Anong course mo? Secondary education po. Education. Major in values. Ah, values. Ay, ano ka? Magalang ka. Kasi ako wala akong values ay. Wala din akong GMRC. Nandito ako ngayon kasi naikwento sa akin ni Kalinga po na yun nga, napuntahan kanya dito dati. Tapos yun nga, nirefer kanya sa akin. Tapos meron kasi siyang nabanggit sa akin. Yung nabanggit mo sa kanya, pwede bang ikwento mo sa akin kung ano yung mga nangyari? Nung sa Bulacan po. Bulacan? Opo. Taga Bulacan ka? Hindi man po. Sinama po ako nun ni ate. Dahil Ay, wait lang. Andito pala yung mic sa akin. So, sino ko? Lakas mo lang yung boses mo. Okay. magbabakasyon lang po sana kami nun sa Bulacan. Okay. Tapos po, yung asawa po ng ate ko may kaibigan din. Tapos nag-inuman po sila. Tapos doon natulog yung lalaki. Nung una po, akala ko wala man gagawin kasi nga kaibigan lang yun ni Kuya Ariel. Tapos nung nung gabi na po, yun na po, nakainom na, tulog na po sila ate. Tapos, pinasok po ako doon sa kwarto, naka 5 balik-balik na. Okay. Yung kwarto po kasi nila ate, andun sa may sofa. Tapos, yung kwarto ko naman, andito sa may kusina. Tapos, nung una po, naramdaman ko na lang na nasa paanan ko na po. Tapos, hinahalik-halikan po yung paa ko. Tapos, hindi... Lasing na? Opo. Tapos, hindi man po ako sumbong kila ate kasi nung umaga po nun, kinaumagahan, yun na po yung oras na babalik kami dito sa bahay. Tapos yun na po, yung nag-file po kami doon ng kaso sa Bulacan, doon sa ginawa niya. Tapos po na pag-usapan doon na yun po kasing lalaking gumawa nun, yung asawa niya po nasa abroad. Tapos yung kinausap na kami doon sa Bulacan, yun pong babae umuwi galing abroad, tapos kinausap po kami. Ano yun? Parang inariglo. Opo. Buti hindi siya nag-success nung balak niya sa'yo. Hindi man po. So ano yung nyo dito? Ano ang hanap buhay nyo dito? Si mama po andun po sa sa Tuburan, naglilinis ng bahay, naglalaba, all around po siya. Kasama po yung kapatid kong bunsong babae, si Julian. Kasambahay? Opo. Matagal na? Opo. So siya lang yung nagpapaaral sa'yo? Opo.
Paano? Ayun, tuloy-tuloy naman yung tuloy-tuloy naman yung sweldo niya. Minsan po, kinaka-post kasi may yung isa pa po kasi yung trabaho ni mama, nag-ano siya ng PC product. Yung parang Avon po. Personal Baga- collection, Opo. okay. Marami siyang sideline. Opo. Tapos naghihilot po. So ikaw, aral lang. Aral ka lang. Opo. Tapos pag wala kang pasok, Andito lang po sila. Kasi si mama pupunta na doon ng Sabado. Tapos kami lang dito nila ate na maiiwan. saan ka nag-aaral? Diyan po sa Ikaw-Muko. Malapit lang dito. Opo. Tumulin. Doon ang daan sa highway. May shortcut dito. Meron po dyan daanan. Tapos dito, Nilalakad mo lang? palabas sa waiting shed. Tapos doon na po mag-aano. Yung may papyuduran? Yung daanan po doon. Uwas? Pauwas? Hindi na. May po kasi may parang lusot-lusotan na kung saan dadaan. So third year ka na ngayon. Opo. So, kumusta? Okay naman, wala namang struggle sa pag-aaral mo. Wala man po. Ay, meron pa po pala yung may boyfriend po kasi akong afam. Nagka-boyfriend ka? Dito sa Ligaw? Hindi po, sa Australia siya. Hindi, ano ibig sabihin? Online? Opo. Kung nagkita kayo? Umuwi na po yun dito, 2 beses. Dito sa bahay nyo? Oh? Ano yun, nagsama kayo? Hindi man po. Umuwi lang siya, tapos bumalik. Bumisita lang. Opo. Pero nagkita kayo dito. So nasaan siya ngayon? Kakahiwalay lang namin nung isang araw pala. Kasi, yung niyo po sa akin, sabi niya, parang, nung dumating po siya, parang nabawasan yung paghihirap namin ni mama sa pera. Kasi wala na po akong tatay. Tapos, siya wala na ka po na tatay? wala na po. Nasaan? Patay na po. Patay na. Tapos po, yun na po, siya na po yung nagpapaaral sa akin since grade 12 hanggang ngayon. Ayun. Kaso lang, yung sabi niya sa akin na tutulungan niya daw ako sa pag-aaral, okay naman po. Tapos, yung sabi niya, yung pangako niya po nung una, yung laptop po. Tapos, dumating po yun nung nakaraan. Binibideo call ko siya habang binubuksan ko yung laptop kasi may password. Tapos po, sa hindi ko inaakalang ang dami niya palang anak sa nag-i-stay po siya sa Cebu. Tapos doon ko lang may ibang pamilya siya. Opo, Pilipina din. So hindi mo alam. hindi po. So anong pagkakaalam mo? Anong pagpapakilala niya sa'yo? Isa lang po yung anak niya. Foreigner din. Hindi ko din po alam na 4 pala yung anak niya. 3 sa Cebu, tapos 1 sa Manila. Tapos, so ano na nangyari? Gusto niya pong ibalik ko yung laptop sa kanya. Siya na daw yung bahala sa mga gagastusin sa LBC para maipadala ulit sa Cebu. Bakit daw babawiin niya? Opo. Bakit daw babawiin niya? Nalaman ko po kasi doon, ang daming babae. Tapos may mga anak siyang sa picture. Ilang taon yung foreigner? Na po, nung una pagpapakilala sa akin 59, pero nung nalaman ko doon sa may mga ID po kasi doon sa laptop, na po 60 mahigit. May senior na. Okay. So ngayon babawiin niya yung laptop. Opo, sana. Pero hindi na po na kasi linak ko na po siya. Ang pinak mo. Karapatan mo naman huwag ibalik kasi binigay na sa'yo yun eh. Opo. Binigay na yun pagbawiin niya pa. Tsaka kailangan mo sa school yun, di ba? So maging ka na lang, maging practical kasi nagpaka-practical ka naman So ganoon na lang. Bakit mo naman naisipang makipag-boyfriend sa kanya? Noon po. Noon. Po kasi naghahanap po ako since namatay po si Papa, naghahanap po ako ng kalinga ng isang ama. Kasi yun nga, namatay si Papa. Tapos sa kanya ko po napili na na hindi lang boyfriend, parang papa ko na din po siya kasi kapag nag-aaway kami ni mama, hindi naman porket na girlfriend ay
kaya niya na ako, parang, oy, tama ka kasi girlfriend kita, hindi naman po. Parang pinagsasabihan niya pa ako na, wag kang ganun sa mama mo, ganyan. So anong ano nun? Ano ang tawag dito? Dito sa bahay niyo na to, ilang beses na pumunta? 2 beses na? Ito nakapunta siya dito. Hindi pa po ganyan yung bahay namin noon nung pumunta siya dito. So ano mo nun? Anong feeling nun na nalaman mo na gano'n na pala siya, na may edad na? Hindi naman po sa akin ano yung edad niya. So parang Yung, ano ko lang po sa kanya, mag-aapat na taon kami. Tapos parang, yun nga, parang wala akong alam. Pero binabalaan na po ako ni mama sa baka may pamilya yan, ganyan. Tapos kapag tinatanong ko po siya tungkol doon, sabi niya wala daw, isa lang daw yung anak niya. Tapos nung nakita ko doon sa laptop, ang dami. okay. So mga ilang taon siya nag-support sa'yo sa pag-aaral mo? Since grade 12 po ako. Good. Tapos hanggang, So ngayon naputol na. opo. So ano na yun, masasabi mong, kasi kakasabi mo lang kanina na gumaan yung ano nyo, lalo na sa financial nung nandito siya. Opo. Okay. So hindi mo naman pinagsisihan yung nangyari sa inyo. Hindi po. Bukal sa loob mo yun na makipag-relasyon sa kanya kahit sa kabila ng kanyang edad. Yes. Yung bahay nyo, ba't nasa puno ng mangga? Ano na to? Matagal na kayo dito nakatira? 10 years na. 10 years na? Hindi nyo pag-aari ito, lupa. Yung nakabili po nito, taga Makay sa Pandan din. Tapos dito na po kami noon Bago nabili dito na kayo. Opo. Tapos wala man po siya balak na paalisin. Pero nakakausap nyo, maaari, nakausap nyo. Nagpupunta po dito, nag-aano siya ng palay. So mabait. Kasi kung iba yan, baka pinaalis na kayo dito. Tapos noon po, may bahay doon. Tapos gusto niyang anuhan ng anak niya. 3 po kasi yung anak. Tapos sabi nung bunsong lalaking anak na kabatch ko din, wag na kasi may bahay naman po doon sila sa Makay. Kaya pinagiba po yung bahay dyan. Pero ito, 10 years na kayo dito. Hindi ba to hindi man umaapaw tong irrigation dito pag sobrang lakas pag may bagyo? Nag-ano man po kang tubig kaso lang hindi man siya nag-apaw. Nag-aitas lang. Malalim yung salita nila dito, ano? Subado. So yun, ngayon, kailan ka matatapos pag-aral? Kailan yung pagtatapos mo anong taon? Next year? Mayroon ka lang pang dyan, may magpalitsyon ka. Mapalitsyon ka sa pag-graduate mo. Siyempre pagkatapos mo niyan, mag-take up pa ng di ba? Let. Ano Let to? po. Ano yung let? Yung license, professional. Oo. Civil service. Yun pa, di ba? Kasama mo ba yun? Ano yung civil service? Tapos may mga babayaran din nun. Opo. Wala na silang koneksyon ngayon ng Australiano. So sa makatuwid, ano na ngayon? Back to normal kayo. Paano mo nasabing gumaan ang nyo? Gumaan ang Buhay po. buhay niyo nung nandito siya. Ano po, hindi na po kasi ako humingi ng baon kay mama. Yung mga gamit ko, school supply, siya na po yung Di ba nagbibigay. kuripot? Hindi kuripot? Minsan po, oo. Minsan kuripot. Siyempre marami siyang sinusustentuhan. Tapos yung sabi po, pa po nga sa akin, kaya niya naman daw po na i-engage ako. Kaso lang, yung pagpapakasal po, hindi daw. Kasi sabi ko sa kanya, wag na, yung pinapadala niya pong pera, doon na lang sa mga anak niya. Since ang dami po baga, ayoko naman ako yung maging dahilan kung bakit mapuputol yung ugnayan niya doon sa mga anak. Pero ngayon mo lang yan sinabi nung nalaman mo na. Okay. Pero noon kasi tuloy-tuloy ang pagtulong niya sa'yo nung hindi pa siya na-booking. Opo. So kasalanan ng laptop. Wala pa po nga sa akin balak sabihin. Baka yun, God's will. Opo. Na bakit hindi niya na paano mo nalaman na anak niya? Sa picture lang? Hindi po,
pumunta po ako doon sa gallery ng laptop. Tapos yun, nakita niya may mga picture pa doon. Sabi niya sa akin, nag-aalibay na lang na mali daw po yung laptop na naipadala. Okay. Yung ipapadala niya daw po sa akin na laptop, andun pa po sa Amerika. Tapos sabi ko, mag-ano ka na lang ng para bumili na lang ako since kailangan na po namin kasi may research kami subject. Tapos yun po, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala ka sa akin sasabihin. Tapos pag bukas ko po pala ng laptop, 3 araw pa hinintay ko kasi sabi ko baka siya pa yung mag-open sa akin ng kwento. Pero wala po. Tapos yun na, sinend ko sa kanya kasi habang dinidelete yung mga picture na nasa laptop, pinag-picturean ko po para may... Na-delete niya? Dinilit ko na po sa Ay, ikaw laptop mismo kasi bukod po sa mga anak niya, may mga malalaswang bahagi pa po doon ng babae, tapos yung sa kanya. Mabuti hindi niya ginawa sa yun. Kumbaga, tulad ng mga nude pics, buti hindi niya ginawa. Sabi niya po kasi, yung ibang babae or ex-GF niya, nagsisend daw po na sila lang dalawa yung nakakita. Kaya sabi niya sa akin, kung maaari daw po, yung laptop na yun, ibalik ko sa kanya. Pero hindi ko man po sinabi na dinilit ko na kasi ang sagwa po pag tignan-tignan habang ginagamit yung laptop. Okay. So ayan, huwag mo na ibalik. Ano na yan? Kapalit na yan sa pangluloko niya sa'yo. Siya daw po bahala sa mga gastusin. Kasi naging totoo ka naman sa kanya. Basta ipadala. So mayroon ba kayong sit up o agreement sa relasyon ninyo? Pag tinatanong ko siya kung ano yung balak niya kasi madali na po baga ako matapos. Tas kapag yung kasal, kasi yung dito po agad nung nag-meet sila, nag-propose din po agad yung foreigner. Tapos yung balak ko po nun, sasabihin ko lang sa kanya, hindi naman sa nagpaparinig or yung ko siya na, uy, gawin mo din yung gano'n na ginawa kasi umuwi yung apam, nag-propose. Yung balak ko din po noon, ikukwento ko lang sa kanya. Tapos nung kinakwento ko na po sa kanya, nagalit siya kasi sabi niya sa akin, kung gusto mo ng ganyan, yung magpo-propose agad sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang foreigner. Pero hindi naman po talaga yun yung intention ko na iinggit ako doon. Pero, parang nagkukwento lang po ako. Tawag dito. Hindi mo naman siya to be honest, question. Hindi mo naman siya ginamit para sa pansarili, para sa mga plano mo in the future. Hindi mo siya ginagamit. Hindi po. Talagang relasyon nyo is relasyon talaga. Okay yun. Kasi pagdating sa tulpo, pag nagkatulpuhan, ang pangit pakinggan kasi 'di ba napapanood natin kay Rapi Tulfo, ang pangit pakinggan na lalo na sa age gap ninyo sobrang layo, tapos parang 40 years. Pero uso na kasi ngayon yan, lalo sa mga Pilipino, maraming mga Pilipina na ang asawa talagang matatanda na. So sa katayuan mo naman kasi tulad ng nabanggit ko sa iyo, hindi natin maiwasan may mga basher. May mga bashing, lalo sa mga nagko-comment, may bashing. Ngayon, pwede mo naman explain kasi, kaya itinanong ko na to sa iyo ngayon, kasi hindi mawala sa isip nila na parang ang nangyayari is ginamit mo lang yung foreigner. Kasi nag-aaral ka, tapos sa katayuan nyo sa buhay, nabanggit mo nga kanina, kailangan mo ng kalinga ng isang ama. So walang masamang intensyon sa relasyon ninyo. Opo. Okay. Para lang malinaw sa lahat ng manonood na kung ano-ano ang mga comment. So, kung mayroon ka mang mabasang comment, halimbawa na upload tong video, kung may mabasa ka mga comment na bashing, hayaan mo lang. Huwag mo lang isipin kasi yung mga basher is basher talaga yan. Kahit gumawa ka ng tama, kahit ano ang gawin mo, may mambabas at may mababas sa'yo. So, ganun lang yung mga intindihin lang natin yon. Ang importante is wala kang inapakang tao, wala kang ginagamit na tao. Although parang rin naman parang napapakinabangan mo naman siya. Pero hindi kasi doon sa point na ginamit mo lang siya. Kasi nandoon naman yung
love nandun, di ba? Kasi kung siguro naman kung ewan ko lang, ikaw lang ang makakapagsabi niyan. Ikaw lang makakapagsabi kung ano talaga ang totoo. Kung either ginamit ka niya o ikaw ang gumamit sa kanya. So ganun lang 'yun. So ikaw lang naman ang nasa sarili mo 'yan. 'Yun lang ang ano. Yan. May meron kaming dala. May grocery doon sa bigas. Maayuda namin para sa inyo kahit papaano mga ilang araw makatulong sa inyo. Kasi sabi mo mama mo mag-extra kung saan. So yun lang talagang pinaka-source of income pati sa pag-aaral mo. Buti na sustain naman ng mama mo. Opo. Yung pamasahe, tuition. Ano yung public ba yung pinag-aaral? No? Public school? Private? Public po. So magkano ang ang nagagastos mo weekly sa pagpasok? Weekly. 50 pesos lang po minsan. Yung Araw-araw? opo, baon. Ano yun? Ano kakain? Minsan po, maagang nagigising tapos Nagbabaon ka? Opo. Yung 50 pesos pamasahe. Opo. Tapos Tas pang pangmerienda. Okay. So sa loob ng isang buwan, 1.5. Ganun. Okay. So yun, kayo na bahala dun sa Tapos bigyan kita ng pang isang buwan mong pamasahe. Para katipid ka ba? Kahit paano. Pang pamasahe mo buwan-buwan sa isang linggo. Para meron kang pamasahe, ha? Tapos yung doon, so kayo na bahala dun sa dala namin. Sa bagay, marami na mayatong kabis. Puro palayan itong paligid ninyo. Hindi naman po yan sa amin. Hindi mo sa inyo yan? Kasi paligid nila mga kalingap, napakalawak ng palayan. Tapos yung nakatira, walang bigas. Diba? Daming palayan, pero wala silang bigas. So, di naman siguro kayo ubusin ng isang linggo yung isang sako. So, sana nakatulong sa inyo yan. Hopefully makabalik din ako dito. Pwede ko naman siyang daanan pag bago ako mag-Mindanao kasi along the way lang. Pwede rin kitang daanan dito. Hindi naman si Jose. Kontakin ko lang si Jose. Ang apelido mo? San Jose. San Jose. Uy, ano yun Parang sino yung San Jose na artista? Julian? Yung kapatid ko po na bunso, Julian din yung pangalan. Oh? Yun ang artista, si Julian San Jose. Siya talaga ang legit artista. Okay, ha? Yun lang, Julian San Jose. Ay, Mary Joy pala. Sorry. Mary Joy San Jose. Yan po. Mabuti mabuti. Yung nangyari sa iyo, hindi nagtagumpay yung gumawa sa noon, Kasi mahirap. So anong message mo sa anong message mo doon sa boyfriend mo? Sa Australiano. Kung mapapanood niya ito, anong message mo? Kahit Tagalog, kahit hindi niya maintindihan, message mo lang sa kanya para sa kanya. Bahala na po siya sa buhay niya. Pero pinapasalamat ko po sa kanya kahit na nakagawa siya ng gano'n. Na po yung namin sa buhay, nakatulong siya sa amin. Kahit papaano. Opo. Kahit sa panandali ang panahon, nakatulong siya sa inyo sa hirap. Ngayon, ano ba to? Ano din yun? Okay na din yung ginawa mo na na ikaw na ang umiwas. Kasi siyempre may pamilya sila, di ba? May pamilya. Tama lang din na ikaw umiwas para hindi ikaw ang maging dahilan na. Pero okay, sabi mo marami. So, okay lang yun kahit masira, marami pala eh. Pero okay din, tama yung ginawa mo. Na ikaw na lang ang nag-giveaway. Yung nangyari na natuklasan mo, yun? God's will yun. Para malaman mo yung totoo. Totoo niyang baho. Ha? So, yun lang ha. Regards mo lang ako sa mama mo at wala naman siya rito. Kayo na bahalang magsabi kay mama mo ha. Hindi na kami magtagal. So, hopefully makabalik ako dito bago ako umuwi ng Mindanao. Daanan kita rito. So, pagpasensya mo na yung dala namin. Yun lang muna ang may bigay ko sa inyo. Tapos yung pamasahe mo ha. Okay? So, good luck sa sa pag-aaral mo. Sana maging successful teacher. Okay? Mary Joy San Jose. So, yun po mga kalingap. Alis na po kami. Meron pa tayong pupuntahan pang isang scout din ni Jose. Dito lang din sa area na to. So, maraming salamat mga kalingap.
Thank you po sa inyong patuloy na suporta. Maraming salamat. At yung mga viewers, mga sponsors, thank you sa inyong walang sawang suporta. KTV Angels, maraming salamat. At sa Team Kalingap, Kuya Bal, Edna, and Kalingap Rob. Hello Kindred TV, shout out sa inyo. Maraming salamat and I wish you success. Mabuhay kayo. Shout out sa charity vlogger ng Mindanao. Maraming salamat sa inyong support na patuloy na pagserbisyo sa ating mga kababayan sa Mindanao. Mabuhay kami. God bless.